Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi sa'yo, kabarangay. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Nakaramdam ka na ba ng pag-iisa? Hindi yung pag-iisa na wala kang kasama sa tabi mo, pero yung pakiramdam na nag-iisa ka dahil walang nakakaintindi sa'yo. Yan ang sitwasyon ni Jen, isang BPO employee. Tulad ng marami nating kabarangay na nasa industriya ng BPO, panggabi itong si Jen. 5 taon na siya sa industriyang ito at minamahal naman niya ang kanyang trabaho. Lalo na nitong mga nakaraang taon, naging permanente na ang kanyang work from home setup. Masasabing blessing in disguise ito para sa kanya. Dahil kahit may mga nakakasama si Jen sa kanyang opisina, pero hindi naman siya marunong makisalamuha sa iba. May pagka-introvert siya, kaya naman laking tuwa niya na sa bahay na siya magtatrabaho. Malayo sa pamilya si Jen. Hindi niya magawang umuwi sa kanilang probinsya dahil sanay na siya sa buhay Maynila. Isa pa ay masyadong liblib ang kanyang kinalakihang tahanan kaya walang internet sa kanilang lugar. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng kanyang mga magulang pero madalas mag-isa lamang talaga siya. Walang kausap, walang kaibigan, walang karelasyon, pero masaya siya at kontento. Isa sa mga libangan ni Jen tuwing day off niya ay ang pagbabasa ng libro. Hindi siya ma-cellphone na tao dahil wala rin naman siyang nakaka-chat. Hindi rin naman siya mahilig manood dahil nabuburyo siya sa mga bagong palabas. Wala nang bago sa mga ito para kay Jen. Hindi subsub sa trabaho si Jen pero alam niyang siniseryoso niya ito. At gaya ng karamihan, umaga na ang kanyang tulog kaya sa hapon na niya nagagawa ang paborito niyang libangan na pagbabasa ng mga libro at syempre ang mga gawaing bahay. Pinili rin ni Jen yung kwarto kung saan walang bintana. Marahil ay para hindi niya maramdaman na gabi o umaga na. Isang bumabagyong gabi. Habang naghahanda na para sa kanyang shift, ay nakaramdam si Jen ng pagkurap ng mga ilaw. Marahil ay mawawalan ng kuryente dahil sa lakas ng ulan at hangin. Agad-agad na tumawag si Jen sa kanilang head office upang ipaalam na meron siyang emergency at baka hindi makapagtrabaho sakaling mag-brown out. Nang pinayagan na si Jen sa kanyang emergency leave, ay naglabas na siya ng mga kandilang sisindihan niya. Inayos na rin niya ang mga kakaiming delata at iinuming gatas. Handa na si Jen. Isa ito sa mga positibo ng pagiging mag-isa. Madaling kumilos, madaling maghanda. At nangyari na nga ang inaasahan ni Jen. Kasabay ng pagkidlat ay siya ring pagkawala ng kuryente. Biglang nilamon ng dilim ang kapaligiran at nabalot ito ng katahimikan. Gustong-gusto iyon ni Jen. Sinindihan niya ang ilang kandila at saka hinanda ang kanyang gatas. Sabay inilabas ang bagong bili niya na libro na saktong kaka-deliver lamang sa kanya nung bandang hapon. Perfect. Yan lang ang nasabi ni Jen.
perpekto ang gabi na iyon para sa kanya. Akmang bubuklatin na sana ni Jen ang kanyang libro nang may marinig siyang kumakatok mula sa kanyang pintuan. Nagulat si Jen. Sino ang posibleng kumakatok ng ganong oras? Nakailang brownout na rin naman sa lugar nila pero ngayon lang may kumatok sa pintuan niya. Baka may mga bagong residente sa kabilang pinto? O di naman kaya ay baka may sunog na pala sa labas? O baka may gusto magbigay sa kanya ng sopas? Ang dami na agad na pumasok sa isipan ni Jen. Pero wala naman doon sa tingin niya ang posibleng dahilan ng patuloy na pagkatok sa kanyang pintuan. Sandali lang, papunta na, sabi ni Jen habang bumabangon sa kanyang komportable na pagkakaupo sa sahig. Sino yan? Tanong niyang muli sa pintuan. Sino nga po iyan? Hindi kita pagbubuksan kung hindi ka sasagot. Nakukulitan na si Jen na hindi sumasagot kung sino man ang kumakatok. At dahil ayaw ngang tumigil sa kakakatok kung sino man, ay lumakad na si Jen patungo sa harapan ng kanyang pintuan. At binuksan ito. Laking gulat niya nang makitang wala namang ibang tao sa labas. May malamig lang na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Nakaramdam agad siya ng kakaibang kilabot sa kanyang leeg, papunta sa kanyang mga braso. Kaya naman nagmadali siyang isara ang pintuan. Babalik na sana si Jen sa pwesto ng pagkakaupo niya nang biglang Liham ng gabi. madilim ang paligid, malakas ang ulan, malamig ang hangin. Walang kasama si Jen sa tinitirahan nito at wala siyang kilala sa mga kapitbahay. Sino nga ba yung katok ng katok? Baka pinagtitripan lang siya nung nasa kabilang kwarto? Bakit katok pa rin ng katok? Muling lumapit si Jen sa pinto at sinabing, "Nangtitrip ka ba? Kala mo ba matatakot mo ko?" Nakulitan na si Jen sa mga katok kaya kumuha na siya ng walis tambo. Bumalik ito sa pinto at muli itong binuksan. Nakahanda na sana si Jen na paluin kung sino man ang katok ng katok sa kanyang pinto, pero nakita niya ang kanyang landlady. Binati siya nito ng magandang gabi at tinanong kung okay lang siya. Doon na kumalma si Jen at nagtanong, "Kayo ho ba yung katok ng katok kanina pa?" Sumagot naman ang landlady at sinabing kakapanhik lamang niya sa palapag na iyon para silipin kung okay lang si Jen. Ibig sabihin, hindi ang landlady ang kumakatok sa pintuan ni Jen. Sa halip ay nagtanong ang landlady niya sa kanya, "Iha, minessage ako nung tenant sa baba, si Aling Josefa. Kanina pa raw may mga kumakatok at ang ingay daw dito sa pwesto mo.
Wala ka naman bang ibang kasama riyan, di ba? Kasi ang usapan natin, kapag may bisita ka, dapat ipaalam mo agad sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Jen. Takang-taka siya. Matagal na niyang kilala ang kanyang landlady at wala sa ugali nito ang manloko o magsinungaling. Sinabi na lang ni Jen ang totoo, na may katok ng katok sa pintuan niya. Nagsumbong na rin ito sa landlady niya at sinabing baka pinagtitripan siya ng mga kapit kwarto niya sa palapag na iyon. Imposibleng mangyari yan, sabi ng kanyang landlady. Walang nagrerenta sa katabing unit. At yung isa namang unit ay nakabakasyon tapos sa susunod na buwan pa ang balik. Solo lamang ni Jen sa palapag na iyon nung mga oras na iyon. Hindi na rin iniisip ni Jen na baka galing sa mga nakatira sa baba niya ang mga kumakatok sa kanyang kwarto. Dahil dalawa lang ang unit doon. Ang unang unit ay inuupahan nga ni Aling Josefa na nasa lagpas 80 ng edad. At marahil ay hindi na kayang umakyat pa para mang-trip lang. At yung isang unit naman ay sa kanyang landlady. Sa madaling salita, 3 lamang sila sa kabuuan ng paupahan na iyon. Kaya ganun na lang ang pagtataka ni Jen. Sige iha ha, baka dala lang ng ulan na yung ingay na yun. Tawagin mo na lang ako o mag-message ka kung may kailangan ka. Magandang gabi ulit. Ika ng kanyang landlady at saka bumaba na ng hagdan pabalik sa kanyang unit. Kita ni Jen sa mga mata ng landlady na naniniwala naman ito sa kanya. Pero saan galing ang ingay na iyon? Sa pusa? Sa aso? Yan ang mga naisip ni Jen. Pero malabong mga alagang hayop yon dahil no pets allowed sa kanilang paupahan. Multo nga kaya? Hindi naniniwala si Jen sa multo. Ang multo ay nabuo lamang sa isip ng mga tao na gustong maniwala na meron pang kabilang buhay. Ang multo ay para sa mga tao na ayaw pang mamatay. Ang multo ay panakot lamang sa mga batang ayaw sumunod sa kanilang mga magulang. Ang multo para sa kanya ay kathang isip lamang. Isang lohikal na tao si Jen. Lahat ay may paliwanag para sa kanya. Lahat ay may sanhi, lahat ay may epekto. Bakit kung kailan madilim at umuulan ay saka pa siya makakaramdam ng ganun? Saka pa siya makakarinig ng mga katok na wala namang sumasagot. Alam ni Jen sa isipan niya na pinaglalaruan lamang siya. Ang tanging tanong lamang niya ay bakit at sino. Pero iniwasan ni Jen na isipin ng mas malalim kung ano ang mga ingay na iyon kanina. Napapagod na siyang stress, gusto lang niyang mag-relax. Pero hindi niya magawa dahil sa mga misteryosong katok na iyon. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang pinulot ni Jen ang libro mula sa sahig, binitbit ang kandila at kumuha ng upuan. Dinala niya ang mga ito sa may tabi ng pintuan. Tinignan ni Jen kung meron pa ring mangtitrip sa kanya. Para kung sakaling may muling kakatok, agad na niya itong mapagbubuksan. Kung sakaling wala siyang makitang tao sa pagbukas niya ng pintuan, saka siya bababa sa unang palapag upang kumprontahin si Aling Josefa. Walang makakapigil kay Jen kahit sino at kahit ano pa ang edad ng kukumprontahin niya. Lalo't alam niyang tahimik siyang tao at ayaw ng pinapakialaman o pinaglalaruan siya.
Malakas ang kutob niyang si Aling Josefa iyon. Yun ang paniniwala niya. Nahinto na rin ang pagkatok sa pintuan ni Jen. Kaya tuloy-tuloy na niyang nabasa ang nabili niyang libro. Napangiti siya sa bawat kabanata na natatapos niya. May buong gabi si Jen para magbasa at iyon ang balak niyang gawin hanggang dalawin na siya ng antok. Wala rin namang bintana ang kwarto niya para malaman kung pasikat na ba ang araw o hindi pa. Sa bawat lipat ng pahina, nadadala si Jen sa iba't ibang eksena. Nakalimutan na ni Jen yung kumakatok sa kanyang pintuan. Ilang oras na rin ang lumipas at halos nakalahati na ni Jen ang binabasang libro. Sakto iyong libro na iyon sa tansya niya. Baka dalawin na rin siya ng antok. Oras na marating na niya ang huling kabanata. Pagbuklat ni Jen sa susunod na pahina ay muli na naman siyang nakarinig ng mga katok. Sa pagkakataong iyon, tumindig na ang balahibo ni Jen at napatitig sa kanyang pintuan. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sino ba yung kumakatok? Tatlo lang ang pwedeng pagpilian ni Jen. Ang landlady na wala namang dahilan para kumatok. Ang matandang tenant na si Aling Josefa na hirap nang makatayo at lalong hirap pumanhik ng hagdanan. O isang hindi nakikitang nilalang. Malabo iyon para kay Jen. Wala rin naman siyang choice. Hindi na rin niya mapigilan ang sarili na mag-isip ng kung ano-anong hiwaga. Dahil hindi pa rin niya mahuli-huli kung sino nga ba ang patuloy na kumakatok sa kanyang pintuan. Tumayo si Jen at hinawakan ang doorknob. Dahan-dahan nitong pinihit ang hawakan at binuksan ang pintuan. Hindi makapaniwala si Jen sa kanyang nakita. Isang babae na duguan ang damit. At ang mas nakakakilabot pa rito ay kamukhang-kamukha niya ang babaeng iyon. Mula sa peklat sa kanyang noo hanggang sa ayos ng buhok at sa suot na tsinelas. Parang nananalamin si Jen at hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Nanigas siya sa pagkakapwesto niya sa harapan ng pintuan. Hindi maigalaw ang mga paa, hindi maigalaw ang katawan. Habang ang babae na kahawig niya ay nakatitig lang sa kanya at may blankong ekspresyon sa mukha. Gustuhin man ni Jen na umatras at isara ang pintuan ay hindi niya ito magawa. Ayaw tanggapin ng katawan ni Jen ang gustong gawin ng isipan niya. Gumalaw ka. Yan ang sabi ni Jen sa kanyang isipan. Gumalaw ka at isara mo ang pintuan. Matalas ang tinginan ni Jen at ng kamukha niya. Nakakandado ang mata nila sa isa't isa. Ang kaibahan lang ay kitang-kita niya ang mga takot sa mata ni Jen. At habang pinaplano ni Jen sa isipan niya kung ano ang gagawin,
Unti-unting gumalaw ang labi ng babae sa harap niya. Inilabas ang mga ngipin parang ngumiti na halos mabanat na ang balat sa mukha. Sa pagkakataong ito ay parang kusa namang gumalaw ang mga kamay ni Jenna at saka mabilis na isinarado ang pintuan. Pinihit niya ang kandado at iniharang sa pinto ang kanyang upuan. Hindi alam ni Jen kung ano ang nakita niya. Binabangungot ba siya? Paanong nangyari yon? Sino ang babaeng iyon? At bakit kamukha niya ito? Gulong-gulo ang isip ni Jen. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya mahanap ang kanyang cellphone. Walang bintana ang kanyang kwarto. Paubos na rin ang mga sinindihan niyang kandila. Wala siyang ibang magawa kundi ang magdasal, kahit hindi naman siya paladasal na tao. Naisip ni Jen na baka marinig siya ni Aling Josefa sa unang palapag kung makakarinig ulit ito ng ingay sa kanyang unit. Baka magsumbong ulit ito sa kanyang landlady at baka umakyat ulit ito para kumustahin siya. Yan ay kung walang masamang nangyari sa kanilang dalawa. Bahala na, iyon ang sabi ni Jen. Kailangan niyang mag-ingay para sa ganung paraan matulungan siya ng mga kasamahan niya sa paupahan na iyon. Kaya ganun nga ang ginawa ni Jen. Tumalon siya ng tumalon para gumawa ng ingay ang kanyang sahig at makarating iyon kay Aling Josefa. Pero napagod na si Jen. Pero wala pa rin sumasaklolo sa kanya. Napaupo na lamang siya. Umaasang aakyatin siya ng landlady niya. Nanginginig siya at napaluha na lamang dahil hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung andun pa yung babaeng kamukha niya sa labas ng kwarto niya. Mahaba pa naman ang gabi. Madilim ang paligid. At kahit mag-umaga na ay walang kasiguraduhan kung wala na yung babaeng iyon sa labas. Baka kaya duguan ito ay may ginawa itong masama sa mga kasamahan niya. Huwag naman sana. Yun ang naisip niya. Muli na namang napadasal si Jen. Hindi pa nakakabuo ng konkretong plano si Jen. May narinig na naman itong pagkatok. Kinalabutan na naman siya. Nagdadalawang isip kung pagbubuksan pa ba. Pero kasabay ng katok na iyon, ay isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Ineng, ayos ka lang ba riyan? Tinig ito ni Aling Josefa. Agad-agad niyang binuksan ang pinto at hinatak niya si Aling Josefa papasok ng bahay. At saka isinarang muli ang pintuan na akala mo'y may humahabol sa kanya. Sabay niyakap niya ng mahigpit ang matanda at natatarantang ng tanong. Aling Josefa, nakita mo ba yung babaeng duguan? Nasaan siya? Wala na ba siya sa labas? Tuloy-tuloy na tanong ni Jen kay Aling Josefa. Mahigpit ang pagkakayakap ni Jen sa matandang babae. Marahil ay dala ng matinding takot. Teka Ining, nahihirapan ako. Bitawan mo muna kaya ako. Lalo lang humigpit ang pagkakayakap ni Jen sa matanda
kahit ilang beses nang nagpupumiglat si Aling Josefa. Ining, hindi ako makakilos. Hindi ako makakilos, nahihirapan na ako. Pero hindi ito binitawan ni Jenna. Ining, hindi ako makahinga. Nagdurugo ng ilong at tenga ko, Ining. Binitawan na ni Jenna ang matandang babae. At napahiga na lang ito sa sahig. Hindi na ito gumagalaw. Lumakad si Jen patungo sa kanyang salamin. Pinagmasdan niya ang damit niyang duguan. At saka itong ngumiti na halos mabanat na ang balat sa mukha.